Kamusta mga kaibigan? Nandito na naman tayo sa isang napakagandang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa programang ito'y ating sasagutin ang inyong makatanungan kagaya na lamang ng ano nga ba ang tatak ng Diyos at ano naman ang tanda ng hayop? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman si Jessa Lupingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Atin pong i-review yung ating tinalakay sa ating nakaraang episode. Ating pinag-aralan, Revelation exposes the Antichrist and 666. Unang tanong, Sir Jessalo? Ayon sa Biblia, ilang tagapamagitan lamang sa gitna ng Diyos at tao? Question number 2, tanong, ayon sa Biblia, ibinigay ng dragon sa Antikristo ang kanyang luklukan. Saan ang luklukan ng hayop na yon? Number 3, ang opisyal na titulo ng Papa ay Vicarious Filii ay, kung bibilangin ang bilang ng kanyang pangalan, ang kabuuan nito ay... Isulat ang sagot. Number 4, tanong, sino lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng ating kasalanan? Number 5. Number 5, tama o mali, ang munting sungay ng Daniel 7 ay iisa sa hayop ng Revelation 13. Ang dalawa ay tumutukoy sa syudad ng Vatican, ang Antikristo. Ayan. Perfect kaya ninyo ang ating mga quiz na nagsisilbi ng review sa ating nakaraang episode. Simulan natin ang pagsagot. Question number 1. Tanong, ayon sa Biblia, ilang tagapamagitan lamang sa gitna ng Diyos at tao? Ang sagot ay isa. Sino yan? Si Jesus. Si Jesucristo. Number 2, ayon sa Biblia, ibinigay ng dragon sa Antikristo ang kanyang luklukan. Saan ang luklukan ng hayop ngayon? Ang sagot ay City of Rome or Syudad ng Roma. Number 3, ang opisyal na titulo ng Papa ay Vicarious Filii. Kung bibilangin ang bilang ng kanyang pangalang, ang kabuuan nito ay 666. Number 4, sino lamang ang may kapangyarihan magpatawad ng ating kasalanan? Ang sagot ay ang Diyos or si Jesus lamang. Yes, hindi po yan ibinigay ng Diyos sa tao. Ang Diyos lamang may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Number 5, tama o mali. Ang munting sungay ng Daniel 7 ay iisa sa hayop ng Revelation 13. Ang dalawa ay tumutukoy sa syudad ng Vatican bilang ang Antikristo. Ang sagot ay... Tama. Ayon po sa ating pinag-aralan, meron tayong 12 palatandaan at lahat ng palatandaan ay tumutukoy sa Vatican na siya ang Antikristo. Tandaan niyo po, kung nakaligtaan niyo po ang ating huling episode, pwede niyo po rin niyang panoorin. Visitahin niyo lang ang website www.amazingfactsphilippines.org. Nandyan din sa website ang ating mga handout. Sa episode na ito, ang ating handout, The Mark of the Beast. At ang ating pag-usapan sa darating na mga episode, susunod na episode, Revelations, Woman on the Moon. kikilalanin natin kung sino ba itong babaeng nakatayo sa ibabaw ng buwan. Siya ay nararamtan ng liwanag ng araw. At sa ating pang-21 episode, The Secret to Security and Financial Prosperity. Ano kaya ang mga sekreto na yan? At sa ating pang-12 or ating pang-22 episode, Modern Prophets, Visions, and Dreams. Ayan, paganda ng paganda ang ating tinatalakay habang dumadami pa ang ating natututunan. Ang ating pag-aaralan, The Seal of God and the Mark of the Beast. Ano ba ang silyo ng Diyos at ano naman ang tanda o ang tatak ng hayop? Mababasa po natin ang patungkol sa tanda ng hayop sa aklat ng Apokalipsis. Sabi po dito, Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 6 hanggang 10, dito po ay may makikita tayo na isang babala ng tatlong anghel. At sabi po dito, nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalalatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang misay ng unang anghel, sambahin ang mailikha. And Verse 8, at ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonia na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapin. Verse 9, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Pasinin niyo po, ito po yung sumasamba
sa hayop, anong mangyayari? Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya ay pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Atin pong nakita dito, galing sa talata ng Revelation chapter 14, na ang isyu sa panahon ng katapusan, ang mensahe ng unang anghel, sambahin ang tagapaglikha. At ang mensahe ng pangatlong anghel, isang babala, huwag sambahin ang hayop. Ibig sabihin, sa panahon ng katapusan, ang issue ay patungkol sa pagsamba. Sino ba ang ating sasambahin sa panahon ng katapusan? Kaibigan, sino ba ang iyong sasambahin? Nais mo bang sambahin si Jesus o gusto mong sambahin ang hayop? Ang sabi ng pangatlong anghel, babala, huwag sambahin ang hayop. Revelations 14 verse 12. Sabi dito, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Pansinin po natin na itong mga banal, itong tinutukoy dito sa Revelation 14, should I say, sila ay mga banal. At sila ay banal, tingnan niyo pong yung description, sabi dyan, mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Ibig sabihin, ang lahat ng mga tumutupad sa kautusan ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus ay hindi sasamba sa hayop o makakatanggap ng kanyang tanda sa panahon ng katapusan. Bakit? Dahil nga, sinusunod nila ang kautusan ng Diyos. At ating matutuklasan na ang tanda ng Diyos o ang tatag ng Diyos ay may kinalaman sa kanyang kautusan mamaya. At kung sino mang sumusunod sa kautusan, hindi nila tatanggapin ang tanda ng hayop. May dalawa pong grupo ayon po sa aklat ng Apokalipsis sa panahon ng katapusan. Ang isa, sumasamba sa may likha. At ang pangalawa ay sumasamba sa hayop. Saan grupo po ba tayo mabibilang sa panahon ng katapusan? Mabibilang ka ba, kaibigan, sa sumasamba sa may likha o mabibilang ikaw sa sumasamba sa hayop? Tandaan po natin, matatanggap ng karamihan ang tanda ng hayop. Pero wag po natin ipahintulot na kasama po tayo sa makakatanggap sa tanda ng hayop. Titingnan po natin kung ano pang sinasabi ng salita ng Diyos sa Revelation chapter 13, verses 16 and 8. Sister Sabi po Lazaro? dyan, at ang buong lupay nang gilala sa hayop. Okay, Bakit nga ba? Una po natin binasa yung Revelation 13, verse 3. Sabi dyan, At ang buong lupay nang gilala sa hayop. Bakit nga po ba? Ayan. Revelation 13 verse 16 and 7, mababasa po ninyo daan na sa huling mga araw ay, basahin po natin, Brother Kevin. yes, kikita natin dito, Revelation 13, verses 16 and 17. Ayun po dito sa salita ng Diyos, babasahin ko po. Dala niyo po inyong Biblia, buksan niyo po kasama ko. Ayan, Revelation 13, verses 16 and 17. Wala naman po kayong Biblia, makinig po kayong mabuti. Sabi po dito sa salita ng Diyos, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. So, binanggit dito yung tanda. Verse 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Pasinin po natin dito, mga kaibigan, marami pong mga tao makakatanggap ng tanda dahil nga merong nangyayaring pandaraya. At hindi lang yan, meron ding pagdidiin. Pipilitin ang mga tao. Anong ginagamit upang maipit ang mga tao? Ginagamit ang tinatawag natin na economic boycott. O na yung, mababasa po yan yes, sa Revelation 13 verse 15. yung sanction. Ibig sabihin, kapag hindi ka susunod, ikaw ay hindi ka makakapamili, hindi ka makakapagbili. Yan po, actually, nakita po natin din yan sa Revelation 13 verse 17. Ngayon naman, ano pa itong sinasabi? Meron pang isa pang kondisyon. O ito pang isa pang dahilan kung bakit marami ang susunod na lang. Ito po sinasabi sa verse 15. Sabi dito, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ayon po sa Revelation 13 verse 15, kung sino man ang hindi sasamba sa hayop, sila ay papatayin. At ito yung isa pang dahilan kung bakit marami ang susunod sa o sasamba sa hayop.
Ito po yung utos sa kamatayan. Kung hindi ka susunod, kung hindi ka sasamba, papatayin ka. Kaya sabi ng iba, sige nga, susunod na lang ako. Kaya Sasamba dito na lang po ako. natin makikita yung napakalakas na pressure dahil ang Diyos ay nagsasabi na kapag tayo ay tumanggap ng tatak ng Diyos, mararanasan natin ang pagbuhos ng galit ng Diyos at walang iba ay ang 7 huling salot. At dito naman sa Should kabila, I say, kapag matanggap nila yung tatak ng hayop, yes, kapag tinanggap nila, Brother Kevin. Ngayon, ang hayop naman, sinabi niya, kapag hindi mo tanggapin yung aking tanda, yung aking marka, ay hindi ka makakabili, hindi ka makakapagtinda, at ikaw ay papatayin. So makikita natin na ang krisis na ito or ang sitwasyon na ito ay magdadala sa buong mundo sa napakadakilang krisis at nasa bingit na tayo ng krisis na yaan. Ngayon, ang tanong, eto po, ang amin pong sasabihin sa inyo, kung ano ang tanda ng hayop at kung papaano ito ipapatupad ay dalawang magkahiwalay na usapin. Iba po yung ano ang tanda at kung papaano po ito ipapatupad. Atin pong tatalakay ngayon yung tanda ng hayop. Pero Ano ang ba? panahon lang po ang makapagsasabi sa atin kung paano nga ba ito ipapatupad kapag nandito na nga, kapag nangyari na yan. Ngayon, alam nyo ba na meron pong tatak ang Diyos? Revelation chapter 7 verse 2 and 3. Ang tatak ng Diyos, bago po yan, actually, itong tanda ng hayop ay isang huwad sa tatak ng Diyos. Ngayon, ang tatak ng Diyos, basahin natin Revelation chapter 7 verse 2 and 3. Sabi diyan, at nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na nagtaglay ng tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang manoo ang mga alipin ng ating Diyos. So, nandito, nabasa natin ang tatak ng Diyos. Kaibigan, binabanggit po, atin pong binabasa ang patungkol sa tatak ng Diyos kasi nga sabi ni Sister Jessalo na yung tatak ng Diyos, yung tatak ng hayop ay pangontra lamang sa tatak ng Diyos. Kaya ang sinasabi po namin, dapat muna nating intindihin kung ano ang tatak ng Diyos. Dahil kung alam na natin ang tatak ng Diyos, mas madali nating matutukoy kung ano po ba ang tatak ng hayop. Yes. So yan, ating nabasa na ang tatak ng Diyos ay ilalagay sa saan? Sa ating noo. Sa At alam noo. niyo po ba na ang tanda ng hayop ay pupunta din sa noo ng tao? Yes. Ang tatak ng Diyos ay isang tanda ng pagmamahal at katapatan natin sa ating Panginoon. Ang isa naman ay ang ating katapatan sa kapangyarihan ng hayop. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang tatak ng Diyos upang malaman natin, upang matulungan tayo na maintindihan ang tanda ng hayop. Sa tingin niyo po ba ay ang Diyos ay magdadala ng isang kagaya Branding niyang iron. nasa screen? Yan, at ilalagay yan sa mga noo ng sino man? Ganyan man gagawin ng Diyos? Alam po natin na hindi. Paano naman yung mga tinasabi ng mga implants? Actually, yung mga implant na yan po ay mga decoy lang. Ginagawa lang yan ng Diablo, tinuturo niya yan para malito tayong mga tao. Dahil kapag nalito na tayo, hindi na natin alam kung ano talaga yung totoong tatak ng hayop. At baka ito ay ating matanggap, kaibigan. Kaya ingat po tayo, huwag tayong magpapaloko sa mga implant na yan. Sa tingin niyo po ba, lahat ng tao sa buong mundo ay makakatanggap ng implant? No. Hindi po. Pero, dapat natin intindihin kung ano ba talaga ang totoong tatak ng hayop. Ito po, mga kaibigan, meron pong talata sa Exodus 13 verse 9, at sa inyo'y magiging pinakatanda sa ibabaw ng iyong kamay at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata, dito po yan sa atin, upang ang kautusan ng Panginoon ay sumaiyong bibig. Kung ating titingnan mabuti ang talata nito, ating maintindihan na yun palang noo at kamay ay sumisimbolo pala, meron pala yung sinisimboluhan. Kapag nasa ating noo, ibig sabihin atin talagang panampalatayaan. Pero kapag nasa ating kamay, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala na totoo yan, pero susunod na lang tayo. Ibig sabihin, panglabas na pagsunod. Ayan, noo, paniniwala, at ang kamay ay panlabas na pagtupad. Ang tatak ng Diyos at ang tanda ng hayop ay hindi literal na tanda o implant sa ating noo o sa ating kamay.
Ito po ay patungkol sa ating desisyon kung tayo ba ay susunod sa Diyos o hindi, o tayo ba ay sasamba sa hayop o hindi. Ang tatak ng Diyos po ay sa noo lamang matatanggap, ngunit ang tanda ng hayop ay pwede sa kamay, pwede din sa noo. Ngayon, pag-usapan natin ang tatak ng Diyos. Ano nga ba ang tatak ng Diyos? Ang tatak ng Diyos, katulad po ng iba't ibang mga tatak, ay meron pong tatlong elemento. Ano bang tatlong elemento ng tatak? Well, alam po natin na ang tatak ay patunay po sa isang kasulatan. Halimbawa, kapag kukuha tayo ng papeles, at para malaman na ito ay authenticated, dapat yan ay may silyo, may tatak. At yung tatak ay merong tatlong elemento. At ito po ang ating titingnan. Ang tatak ay merong pangalan, may titulo o posisyon ng taong naglalagay ng silyo, at ang kanyang teritoryo. Halimbawa na lang, sino po yung nakikita ninyo? Yan po ang presidente ng Pilipinas ngayon. Walang iba kundi si Rodrigo Duterte. Yan ang kanyang pangalan. Ano ang kanyang posisyon? Presidente. At ano ang kanyang teritoryo? Pilipinas. At taglay niya ngayon ang tatak ng bansang Pilipinas. Kasi nga, siya ang ating presidente. Ngayon, ang tatak ba ng Diyos ay may kaugnayan sa kanyang kasulatan? Which is ang kanyang kautusan, sa tingin niyo po? Ating matutuklasan na may kaugnayan nga ang tatak ng Diyos sa kanyang kautusan. Ano ba ang nagbibigay sa isang tao ng autoridad upang magkaroon siya ng tatak? Balikan natin si President Duterte. Ano ang dahilan kung bakit taglay niya ang tatak ng Pilipinas? Yes, dahil sa kanyang posisyon, siya ang presidente ng bansang Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Kaya taglay niya ang tatak ng presidente. Ngayon, ang tanong naman, Brother Kevin, ano ang posisyon ng Diyos na nagbigay sa kanya ng karapatan o otoridad sa buong mundo? Ano nga ba ang kanyang posisyon, kaibigan? Siya lang naman po ang tagapaglikha. Ayon sa Revelation chapter 4 verse 11, marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. So ang Panginoon po ay karapat-dapat ating sambahin, sapagkat meron siyang otoridad at ang kanyang otoridad ay siya ang tagapaglikha ng lahat ng bagay dito sa ating mundo. Revelation chapter 14 verse 7 nagsasabi, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mabukal ng tubig. Atin pong naintindihan na may isang bagay na nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang lumikha ng lahat. At yun ay walang iba kundi ang patungkol sa Sabat. Nabasa po natin yan, Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Ang Sabat ay paalala na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Sabi po dito, Genesis chapter 2 verse 1 to 3, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Nabasa po natin ang Sabat ay isang paalala po sa paglikha ng ating Panginoon sa mundong ito at sa bawat isa po sa amin. Ang Sabat po ay hindi tungkol sa mga Hudyo. Ang Sabat ay paalala na ang Diyos ang may otoridad sa buong mundo bilang manlilikha. Ngayon po, bawat sanglinggo, ang Sabat po ay lumilibot sa buong mundo at dumarating po ito sa bawat bansa bilang paalala na tanging ang Diyos lang ang may karapatan o karapat-dapat nating sambahin. Ngayon, ang kasunod na katanungan, may kaugnayan ba ang tatak ng Diyos sa kanyang kasulatan, ang kanyang kautusan? Ang sagot po ay oo. Ang tatak ng Diyos ay nasa puso mismo ng kanyang kautusan, Brother Kevin. Ang tatak ng Diyos ay naglalaman ng kanyang pangalan, kanyang titulo,
at ng kanyang teritoryo. Ang tanong ngayon, saan nga ba sa 10 kautusan makikita, matatagpuan yung tatak ng Diyos? Saan nga ba? Yan, walang iba po sa ikapang-apat na utos. Nagtataglay yan ng tatak ng Diyos. Babasahin ko Exodus chapter 20 verse 8 to 11. At titingnan natin kung makikita ba natin dito yung tatak ng Diyos. Yung elemento ng tatak. Yes. Pangalan, tawag nito, kanyang posisyon at teritoryo. Tingnan natin, Sir Jasalo. Babasahin ko para sa iyo, Brother Kevin. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Nakita natin ang kanyang pangalan. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, niyang iyong anak na lalaki ni babae, niyang iyong aliping lalaki ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng inyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa, ito yung kanyang posisyon, ng Panginoon ang langit at lupa. Ito ang kanyang teritoryo, ang dagat at ang lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ika-7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Nakita na ba natin kung ang tatak ng Diyos? Nakita ba natin ang 3 elemento ng tatak? Yes. Yes. Tingnan po natin muli. Ano nga yung pangalan? Panginoon mong Diyos. Anong kanyang titulo? May likha. May likha. At anong yung kanyang teritoryo? Langit at lupa. Kaya nga, ang pang-4 na utos patungkol sa Sabat o ang ika-7 araw, yan ang nagtataglay ng tatak ng Diyos. Nandyan po ang silyo ng Diyos. At yan ay para po sa Panginoon. At dahil nandyan nga sa 10 utos ang tatak ng Diyos, walang sino man ang pwedeng umako na siya ang nagmamayari na 10 utos. Halimbawa, pwede bang sabihin ni Buddha na sa akin ang 10 utos? No. Hindi. Bakit hindi pwede? Kasi nandun yung pangalan. Kaninong pangalan? Ng Diyos. Panginoon mong Diyos. Ang kanyang posisyon, tagapaglikha. Si Buddha, tagapaglikha ba? Hindi. Alam po natin na ang Diyos lamang ang nag-utos ng 10 utos dahil nandyan sa 10 utos ang kanyang silyo. Nandyan ang kanyang tatak. Makikita natin sa pang-4 na utos at walang sino man ang pwedeng umako sa 10 utos dahil nandyan nga taglayan. Taglay ng 10 utos ang tatak ng Diyos. Kaya nga ginagawa ni Satanas ang lahat ng paraan para lang sirain ang pang-4 na utos. Dahil alam niya na kapag wala na ang pang-4 na utos, wala ng kabuluhan ang dokumento na ito. Ang 10 kautusan ng Diyos. Kaya nga ginagamit niya ang iba't ibang mga guro, nagtuturo ng iba't ibang mga doktrina, mga kaibigan, para lang matanggal ang pang-4 na utos. Pero nananatili pa rin yan dyan, nakasinaad pa nga ng salita ng Diyos. Alam po natin ngayon na ang tatak ng Diyos ay walang iba kundi ang Sabat. Katunayan, ang salitang Sabat mismo ay nangangahulugan na tanda o di kaya tatak ng Ama o ng Diyos. Kaya walang duda, ang Sabat, siya nga ang tatak ng Diyos. Tanda po natin, ang Kristiyanong puno ng Espiritu na ipinapangilin ang Sabat ay tunay na nagtataglay ng tatak ng Diyos. At saan nga nilalagay ng Diyos ang kanyang tatak? Sa noo. Sa ating noo. Kasi nga, kapag tayo ay talagang sumusunod kay Jesus, pipiliin natin at naintindihan natin na ito ay totoo at nais natin itong sundin. Ngayon, alam na natin kung ano ang tatak ng Diyos, mas madali na nating maintindihan at malalaman kung ano ba talaga ang tanda ng hayop. Marami tayong natutunan so far, Sister Jessalo. Yes. Alam natin na sa panahon ng katapusan, ang issue ay patungkol sa pagsamba. Sino ba ang iyong sasambahin? Sasambahin mo ba ang may likha o sasambahin mo ba ang hayop? Ano ba ang gusto mong matanggap? Gusto mo bang tanggapin ang tatak ng Diyos o gusto mong tanggapin ang tanda ng hayop? Kaibigan, gusto ko pong tanggapin ang tatak ng Diyos. Gusto rin po ba ang gusto ninyo? Ngayon, pagkatapos, ay aalamin naman natin ang tanda ng hayop. Pero bago po yan, magkakaroon muna tayo ng patalastas at magbabalik tayo pagkatapos ng ilang sandali.
It's mine, isn't it? But Daddy got it for me. It's mine. I often tell my children when they're arguing over a toy, I was there when you came into this world. I saw you and you came with nothing. Everything you have, we have provided for you, even this toy. So share it. And that, of course, is true for all of us. God is the creator and owner of everything. We came into this world with nothing and will exit this world with nothing. Everything we have, God has provided. Let's remember that these are His blessings to share. We can play together. Okay. My fuzz. My fuzz, it's dirty now. Remember, stewardship is my all in response to God's all. Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, ano ba ang tanda ng Diyos at ang tatak ng hayop? Kaibigan, atin pong natuklasan kung ano ang tatak ng Diyos. Wala pong iba kundi ang Sabat at yan po ay ating nakita sa kalagitnaan ng kanyang kautusan. Sa pang-apat na utos, ang tatak ay nagtataglay ng tatlong elemento. Yun ay ang pangalan, ang kanyang titulo at ang kanyang teritoryo. At nakita nga natin na nandun nga, ang Sabat nga, ang tatak ng Diyos. At kahit ang salitang Sabat mismo, yan ay nangahulugan na tatak. Nilalagay lamang ang tatak ng Diyos sa noo. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang patungkol sa tanda. Kanina, ating naintindihan na ang tanda ng hayop ay pangontra lamang sa tatak ng Diyos. At ngayon, alam na natin ang tatak ng Diyos, mas madali nating maintindihan kung ano ba ang tanda ng hayop. Kaya tanong, ano ba talaga ang tanda ng hayop? Para sagutin yan, magtatanong pa tayo ng isa pang katanungan, Brother Kevin. May kinalaman nga ba ang kautusan? May kinalaman ba ang tanda ng hayop sa kautusan ng Diyos? Babasahin natin. Makikita natin yan, Revelation 14 verse 9. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Yan, mababasa natin. Dito natin nakita na meron pong ang tumatanggap ng ang tanda ng hayop ay matatanggap ng mga tao sa kanyang noo at sa kanyang kamay. Dalawang lugar, tandaan niyo po yung noo at saka sa kamay. Pero, balikan po natin itong Revelations 14 verse 12. Sabi dyan, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Dito po makikita natin na kung sino man ang sumusunod sa kautusan ng Diyos, sigurado na tatak ng Diyos ang kanyang matatanggap. Bakit? Dahil nga tinawag sila dyan na banal. Ibig sabihin, lahat ng tumutupad sa kautusan ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus ay hindi sasamba sa hayop o makakatanggap ng kanyang tanda sa panahon ng katapusan. At totoo din, Brother Kevin, na yung makakatanggap ng tanda ng hayop ay yung mga hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yes. Yes. Ngayon, ang tatak ng Diyos at ang tanda ng hayop. Ano nga ba ang tanda ng hayop? May kinalaman. Actually, sa kautusan, may kinalaman po ang tanda ng hayop sa tatak ng Diyos. Ngayon, may kinalaman sa kautusan at katapatan din ang tanda ng hayop. Yes. Ngayon, kailangan muna nating malaman kung sino ang hayop. Kaya maraming mga tao hindi nakakaalam kung ano ang tatak o tanda ng hayop dahil hindi nila kilala ang hayop. Revelation chapter 13, babasahin natin mamaya. Pero ngayon, napakaraming mga spekulasyon kung ano ba ang marka or tanda ng hayop. Merong maraming mga sinulat na mga aklat patungkol dyan.
Ang dahilan kung bakit marami ang hindi nakakaalam ng tanda ng hayop ay dahil marami po ang hindi nakikilala kung sino ang hayop. Pero kilala na po natin kung sino ang hayop. Yes. Dahil kilala na natin kung sino ang hayop sa Apokalipsis 13, mas madali nating malalaman kung ano ba ang kanyang tatak. Alam po natin ang hayop sa Apokalipsis 13 ay sumisimbolo sa Antikristo. Babasahin ko sa Revelation chapter 13 verse 1 to 3. Sabi diyan, "At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamalaan." Verse 3, "At nakita ko ang isa sa kanyang maulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupay nang gilala sa hayop." Alam po natin na kapag binanggit ang hayop sa hula, ang pinag-uusapan po ay isang Kaharian. ayon sa Daniel 7 verse 23. Kaya, kilala na natin kung sino ang hayop na yan. Yung hayop sa Apokalipsis 13, pati na yung sungay sa Daniel 7, ay sumisimbolo sa Antikristo. Ngayon, pinag-aralan na natin sa ating nakaraang episode kung sino ba ang Antikristo, pero i-review po natin. Tingnan po ninyo ito. Ito po, munting sungay, isang munting kaharian. At ito namang ating natuklasan, itong hayop sa Apokalipsis 13, siya ay isang relihiyosong kaharian. Ngayon, kung atin itong pagsasamahin, makakabuo tayo ng isang munting relihiyosong kaharian. At yun nga, nung ating pinag-aralan, ang Revelations 13, galing po sa identifying marks ng hayop, ating natuklasan na ito ay isang munting kaharian na nakabase sa Roma. Kaya, sino po ba? O ano po ba ang Antikristo? Wala pong iba kundi ang kaharian ng Vatican. Ngayon, tandaan niyo po, ang ating pinag-usapan po dito ay isang kaharian. Meron po tayong at least 11 na mga palatandaan at lahat ng yan ay tumuturo sa atin patungo sa Vatican. Kasama sa 10. Kasama ba sa 10 ang Vatican? Oh yes, kasama po yan sa 10. Pagkatapos ng 476 AD, naitatagpo ang Vatican sa taong 538 AD. Siya isang munting kaharian, munting sungay, isang munting kaharian po ang Vatican. 44 hectares lang ang kanyang sakop. Siya at kanyang binuwal ang 3. Yan ay ang kaharian ng Heruli, Vandals at saka ang Ostrogoths. Pinamumunuan siya ng tao. Tama po ba dyan ang Vatican? Of course. Siya ay kakaiba sa lahat. Kakaiba ba siya sa lahat? Yes, kakaiba siya sa lahat dahil ito lamang ang nag-iisang kaharian na pinamumunuan ng isang iglesia sa Europa. Siya ay nagsalita ng kapusungan. Nagsalita man ng kapusungan ng Vatican? Yes, ang kapusungan ay kapag ginawa ng tao kanyang sarili ng Diyos at kapag inako ng tao kanyang sarili na may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. At siya ay mapang-api. Kahit po sa kasaysayan, nakapatay siya na higit sa 50 milyong katao. Isipin niya baguhin ang kautosan ng Diyos? Yes, alam po natin na binago niya, tinanggal niya ang pangalawang utos, at ang pang-apat na utos ay pinalitan. Nilipat ang kabanalan. Namahala siya sa loob ng 1,260 years. Akma ba dyan ang Vatican? Yes, dahil siya ay namahala, namayagpag siya from 538 hanggang 1798 AD. At siya, of course, is nakabase sa Roma. Sa katotohanan, makikita natin siya sa Italia, kalagitnaan ng Italia. At meron tayong clue number 12 sa ating nakaraang episode, yun ay 666. At ating natuklasan na yan ang numero na yan, ang bilang na yan, ay tinataglay ng Vatican City. Ang tanda ng hayop, muli, hindi po 666. Kasi minsan, pag nagtatanong ako, ano ba ang tanda ng hayop? Maraming sisigaw, 666, pero mali. Hindi po 666 ang tanda ng hayop. Ang 666 ay bilang ng hayop. Pinag-aralan na po natin yan sa ating nakaraang episode. Ngayon, ang ating focus ay ang kanyang tatak o kanyang tanda.
Tandaan po natin, magkaiba po ang bilang at saka ang tanda. Bigyan po namin kayo ng teksto. That's Revelation 13 verse 7. Sabi sa Revelation 13 verse 18, dito may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat silang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 66. 600 So yan po mga kaibigan, bibilangin natin yan. Yan ay bilang ng kanyang pangalan. Makakabuo po tayo ng isang sentence. Yan ay bilang ng pangalan ng tao na namumuno sa hayop. At sabi ng salita ng Diyos, bilangin ang kanyang bilang. Bilangin ang bilang ng hayop. Alam po natin na ang Papa, kapag siya ay nagiging Santo Papa na, meron siyang pangalan at yun ay yung pangalan na Vicarius Filii Dei. At sabi ng salita, bilangin ang bilang ng kanyang pangalan. Binilangan natin yan. At ang suma ay 666. Ayan po, ang bilang ng hayop. Kaya walang duda, ang hayop sa Apokalipsis 13 at ang munting sungay sa Daniel 7, lahat ng yan ay tumutukoy sa Antikristo at atin ngang natuklasan, wala nang iba pang bansa ang aakma dyan, kundi ang Vatican City. Muli, pinapaalala ko po, hindi po patungkol sa mga taong napapasailalim ng kaharian na yan ang ating pinag-usapan. Ang ating po pinag-usapan ay ang kaharian mismo at ang sistema ng pamahalaan ng kaharian na iyan. Sir Jessalo, ano bang tanda? Ano ang tanda ng hayop? Kung ang Sabat ay tatak ng kapahintulutan ng Diyos, ano nga ba ang tanda ng hayop? Ang tanda ng hayop po, mga kaibigan, ay tanda ng kanyang kapahintulutan rin. Meron bang kapahintulutan ang hayop? Yes, meron po. Sabi nga sa number 9 na clue natin, sabi diyan, iisiping baguhin ang kautusan ng Diyos. Sabi nga sa Daniel chapter 7 verse 25, kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. According, kung babasahin natin yan sa original na pinanggalingan ng passage na ito, sabi actually sa original, direct translation, think to change time in the law. Binago ang kautusan. Yes, binago ang kautusan. Binago ang panahon sa loob ng kautusan. Yes. Kaya, anong utos bang nagtataglay ng panahon, Sir Jessalo? Walang iba, yan po ay ang ika-4 na kautusan ng ating Panginoon. Basahin Sabi po natin. nga, sa Exodus chapter 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sabi sa Daniel 7:25, think to change time in the law. Alam niyo po ba mga kaibigan na palagi talaga inaatake ni Satanas ang Sabat sapagkat ito ang tatak ng Diyos. At makikita natin nga yung literal na katuparan ng propesya sa Daniel 7 verse 25. Ito po sa The Convert's Catechism, sabi diyan, ano ang araw ng Sabat? Ang sagot nila ay Sabado ang araw ng Sabat. Follow-up question, bakit natin pinapangilin ang linggo sa halip ng Sabado? Sapagkat inilipat ng simbahang Katoliko ang kabanalan galing sa Sabado patungong linggo. In fact, sabi po sa Always on Sunday, This Rock, June 1997, Catholic Answers Incorporation, page 8, ang Iglesia Katolika ay nagtalaga sa linggo bilang araw ng sama-samang pagsamba at siyang may buong kapanagutan o may sala para sa pagbabago. Kaya nga, makikita natin yung literal na katuparan ng propesyang ito sa Daniel 7 verse 25. Sabi diyan, think to change time in the law. Binago ang panahon sa loob ng kautusan. At yan nga, tinupad. Kaya nga sabi sa St. Catherine Catholic Church Centennial, May 21, 1995, marahil ang pinakamabigat na bagay, ang pinakarevolusyonaryong pagbabago na ginawa ng Iglesia ay nangyari sa unang siglo. Ang banal na araw, ang Sabat, ay binago hindi galing sa kahit anong direksyon ng banal na kasulatan. Pasinin niyo po. At sabi diyan, kundi galing sa katwiran ng Iglesia ukol sa kanyang sariling kapangyarihan.
Ang mga taong nag-iisip na ang banal na kasulatan ang siyang natatanging otoridad ay nararapat na maging Seventh-day Adventist at pakabanalin ang Sabado. Ito pang sabi ni Father Enright. Si Father Enright, siya po ang president ng Redemptorist College. Ako ay palaging nag-aalok ng $1,000 sa kahit sino na makapagpapatunay sa akin galing sa Biblia lamang na kailangan kong pakabanalin ang linggo. Walang ganong utos sa Biblia. Yan ay utos lamang ng banal na Iglesia Katolika. Ang Biblia ay nagsasabi, alalahanin mo na ipangilin ang araw ng Sabat. Ang Iglesia Katolika ay nagsabing, hindi. Sa pamamagitan ng aking banal na kapangyarihan ay binabasura ko ang araw ng Sabat at nag-uutos sa iyo na ipangilin ang unang araw ng Sanlinggo. At tingnan mo, ang buong sibilisadong mundo ay umukbo sa maingat na pagsunod sa utos ng banal na Iglesia Katolika. Ito pa, ang katuparan ng Revelations 13 verse 3. Yan nga, sinabi nga ni Father Enright. Ngayon, tingnan naman natin kung ano sinabi ni Dr. Edward Hiscock. Siya po ang author ng Baptist Manual. Sabi niya, mayroon noon at ngayon na isang kautusan na ipangilin ang araw ng Sabat, ngunit ang araw ng Sabat ay hindi linggo. May magsasabi, magpaganon pa man, at may kasama pang pagpapakita ng katagumpayan na ang Sabat ay inilipat galing sa pangpito tungo sa unang araw ng Sanlinggo. Saan makikita ang talaan ng ganyang transaksyon? Hindi sa Bagong Tipan, talagang hindi. Tiyak, alam ko na ang linggo ay nagsimula sa maagang kasaysayan ng Kristiyano bilang isang relihiyosong araw ayon sa natutunan natin sa mga Kristiyanong padre at iba pa. Patuloy niya, ngunit anong awa? Nakakabit nito ang pagkilalang marka ng paganismo at pinangalanan ng pangalan ng Diyos ng araw, nang tinanggap at sinang-ayunan ng apostasiya ng Papa at inako bilang pamanang banal sa Protestantismo. Tingnan nyo? Kati si Dr. Edward Hiscock, alam na alam niya ang kasaysayan niyan. At pasanin niyo po, yan ay tinawag na marka ng paganismo. Marka ng paganismo. Tanda ng hayop. Kaibigan, ano ba talaga ang tanda ng hayop? Ang tanda ng hayop ay nararapat lamang na siya ring tanda ng kapahintulutan ng Iglesia Romana Katolika. Kilala na po natin kung sino ang hayop. At dahil alam na natin kung sino ang hayop, madali natin maintindihan kung ano ang kanyang tanda. Ano ba ang kanyang tanda ng kapahintulutan? Ang siyang nagpapaalala sa lahat na siya ay may kapangyarihan na baguhin ang mga bagay. Ayon sa The Catholic Record, sila mismo nagsabi, talagang inaako ng Iglesia Katolika ang pagbabago ay kaniyang pakana. At ang pagsagawa nito ay ano po? Tanda ng kaniyang pansimbahang kapangyarihan at otoridad sa reliyosong mga bagay. Sino nga uli ang kinakatawanan ng hayop? Alam po natin na yan ay walang iba kundi ang Vatican City. And of course, ang Vatican City ay kinokontrol ng Catholic Church at ang kanilang tanda ng kapangyarihan ay, ayon nga sa kanilang sinabi, ay ang pagbabago. Binago nila ang kabanalan ng Sabat, nilipat patungo sa linggo. Yan mismo ang sinabi ng Catholic Record. Alam po natin na ang hayop ay sumisimbolo sa Vatican at yan ang kanilang tanda. Kaibigan, ang tanong, yes. May nakatanggap na ba ng tanda ng hayop ngayon? Meron na po ba? Well, wala po. Walang makakatanggap ng tanda ng hayop hanggang ang pangrelihiyong batas ay maipapatupad na mag-uutos ng pangingilin sa araw ng linggo. Pero, maghihintay po ba tayo na ito po ay maipatupad yung batas na yan? Ipapatupad bago Sunday tayo law. mangingilin sa tamang araw ng Sabat? Hindi po. Kasi kung hindi madali para sa atin na ito pa rin yung kautusan ng Panginoon, gawin ito ngayon, mas mahirap pa sa kapanahunan na kapag makikita natin, mararamdaman natin na merong malakas na pressure sa pagpipilit na tanggapin natin ang tanda ng hayop. Tanong, darating ba ang panreliyong batas na magpapatupad ng pangingilin sa araw ng linggo? Darating ba yung mga Sunday law na yan? Yes.
For Oo, example, darating yan. Meron pa yes. tayong halimbawa? For example, Brother Kevin, Sunday shopping ban in Croatia. Ayon yan sa ABC News. Sabi dyan, the Croatian Parliament has passed a law forcing shops to close on Sundays in a concession to the Roman Catholic Church. Ito pa, CBS News, 30 years of Sunday morning. Ayan. ABC News, German court enforces day of rest. Germany's highest court strictly enforces day of rest, bans Sunday shopping. Tingnan niyo po ito. Ito po ay December 3, 2009. At ito naman, mas latest ito. Sabi dyan, ito po ay sa Hungary. Ang ibig sabihin po ng nasa headline or yung title po niyan, sabi dyan, ang linggo ay hindi lang araw ng pamimili. So that's May 17, 2015 po inilabas ang artikulo na yan. Ito naman sa The Parliament. Sabi dyan, ang komperensya ay itinatag ng European Sunday Alliance na ang mitiin ay palawakin ang kamalayan sa kalagahan ng disenteng oras sa trabaho at walang trabaho tuwing linggo. Ang ilang 65 sibil na organisasyon, mga trade unions at mga iglesia ay ipinakilala sa pagpupulong sa European Economic at Social Committee sa Brussels. So dito po natin makita yung European Sunday Alliance. Alliance po yan ng mahigit 65 ng mga organisasyon na may katungkulan na gawin ang Sunday or linggo na day off. Walang trabaho. Ang trabaho, yung Sunday. Ito na nga, mga kaibigan, dumadating yung Sunday law. At ito, latest po ito, mga kaibigan. Sa katunayan, masyado pa itong mainit. Kasi ito ay nangyari noong March 12, 2018. Ngayon tayo ay 2018 pa rin. Sabi po dito, Poland, ABS-CBN News, binalita mismo dito sa Pilipinas, Poland implements Sunday shopping ban. Yan nga mga kaibigan, ang mga bansa sa buong mundo ay patungo na dito sa sinasabi ng propesiya, darating ang araw na ipapakabanal na ng batas ng mga tao ang linggo. At kaibigan, ang tanong, susunod ba tayo dyan? Sabi nga dito sa artikulo, March 12, 2018, ang pagbabawal ay unang minungkahi ng solidarity noong 2016. Ang makakanan ng gobyernong pambatas at hustisya na siyang malapit sa Iglesia Katolika ang nasa likod ng pagbabawal at ipinasa ang batas noong Nobyembre. Kaibigan, pasinin niyo po ito mabuti na ipasa ang batas dahil malapit sila sa Iglesia Katolika. Tayo dito sa Pilipinas, malapit po ba ang ating bansa sa Iglesia Katolika? Yes. Kaya nga, malapit na itong mangyari kahit pa dito sa ating bansa. Bago mamatay si Pope John Paul II, ay inilabas itong apostolic letter. At tandaan niyo po, ang kanyang secretary, ang tagasulat para sa kanya, ay wala pong iba kundi si Cardinal Ratzinger na siya ring naging retired na ngayon na Pope Benedict XVI. Ang sabi niya, magkagayon, pati na sa partikular na sirkumstansya ng ating sariling panahon, siyempre ang mga Kristiyano ay magsisikap na matiyak na ang sibil na lagda ay respetuhin ng kanilang tungkulin, ang kanilang tungkulin na ipangilin ang linggo. Kaibigan, ano ba ang ating susundin? Ipapangilin ba natin ang Sabat o ipapangilin ba natin ang linggo? Sino ba ang ating susundin? Sino ba ang ating sasambahin? Si Jesus ba o ang Antikristo? Susunod ba tayo sa kautusan ng Diyos o mas mahalaga pa sa atin ang tradisyon ng tao? Tandaan mo po kaibigan, ang mga implants, yan po ay panlinlang lamang. Huwag po tayong magpapaloko dyan. Ang totoo na tanda ng hayop ay patungkol sa araw ng linggo. Kung tayo ay naniniwala na banal ang linggo, matatanggap natin ang tanda sa ating noo. Kung tayo naman hindi tayo naniniwala na banal ang linggo, pero dahil nga napipilitan na lang tayo, gusto nating makapagbenta, gusto nating makapamili, ayaw nating mamatay, at ipapangilin na lang natin ang linggo sa panlabas, kahit hindi pa tayo naniniwala dito, yan po ay panlabas na pagsunod, at ibig sabihin matatanggap natin ang tanda sa ating kamay. Kaibigan, sabi ng Diyos, Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ating natuklasan ngayon na ang Sabat, yan pala
ang tatak ng Diyos. Ngunit ang pangingilin sa araw ng linggo, yan ay ang tanda ng hayop. Gusto mo bang ipakita na mahal mo si Jesus? Ano ba ang iyong ipapangilin? Sabi ni Jesus, Juan 14:15, basahin mo natin lahat. Kung ako'y inyong iibigin, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung iniibig natin si Jesus, tutuparin natin ang kanyang utos. Tandaan niyo po ito. Lahat ng umiibig kay Jesus, hindi nila matatanggap ang tanda ng hayop. Dahil ano ang kanilang tatanggapin? Ang tatak ng Diyos. Dahil ang tatak ng Diyos ay makikita natin sa pang-apat na utos. At kung susundin natin ang utos ni Jesus, dahil nga mahal natin si Jesus, matatanggap natin ang tatak ng Diyos. Sabi sa Revelation 15 verse 2, at nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy at yaong nangangtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan ay nangakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. Tandaan niyo po, ang mga nagtagumpay lamang laban sa hayop, sa kanyang larawan, sa kanyang bilang at sa kanyang pangalan, ang makakapasok doon sa langit na tahanan. Kaya ang tanong, kaibigan, ano ba ang iyong matatanggap? Matatanggap mo ba ang tatak ng Diyos? O baka naman matanggap mo ang tanda ng hayop? John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ko o tutuparin natin ang kanyang kautusan. Ang aming pong panalangin, nawa po'y piliin nating tanggapin ang tatak ng Diyos at iwasan natin ang tanda ng hayop. Pinapaalam sa atin ng Panginoon ang katotohanan, hindi para saktan tayo. Hindi para basta gulatin lang tayo. Pinapaalam sa atin ng Diyos ang katotohanan dahil gusto niya na makasama niya tayo sa kanyang langit na tahanan. Kaibigan, sa episode na ito, nais namin kayong bigyan ng pagkakataon na gumawa ng desisyon. Ito po ang ating mga katanungan. At ano ba ang iyong desisyon? Number 1, oo o hindi. Naiintindihan mo ba na ang tatak ng Diyos ayon sa kanyang kautusan ay ang ikapitong araw, ang Sabat? Pangalawa, o hindi, gusto mo bang iwasan ang pagsamba sa hayop? Iwasan ang pagtanggap ng kanyang tanda at anumang paganong tradisyon? Gusto mo bang iwasan ang hayop? At pangatlo, pinipili mo ba na ipangilin ang ikapitong araw, ang Sabat, at sambahin ang Diyos na gumawa ng langit at lupa? Gusto mo bang sambahin ang malikha? Siya ay merong banal na araw. Gusto mo bang ipangilin ang araw na yan? Ang Sabat, ang ikapitong araw? Ano ba ang iyong desisyon? Gusto po naming malaman kung ano ang iyong desisyon, kaibigan. I-text nyo po sa amin kung ano iyong desisyon. Ilagay nyo lang po ang mga detalye na nakapost sa screen. Ilagay nyo po ang programa at episode, ang inyong buong pangalan, kung ano ang iyong relihiyon, sekta o denominasyon na kinabibilangan, at ang inyong kumpletong address. Tapos ilagay yung inyong sagot sa mga tatlong katanungan. Ano ba ang iyong desisyon? Ipaalam niyo po sa amin. Ito po ang halimbawa, sample po. Ang ating episode ngayon, Mysteries of Prophecy, episode 19. Mahalaga po yan para malaman namin kung saang episode kayo nagdesisyon. Lagyan niyo po iyong pangalan, Juan de la Cruz, kung ano iyong reliyon, Katoliko man yan, Baptist man yan, Iglesia ni Cristo man yan, kahit pa nga Muslim o kahit ano pang iyong reliyon o grupo o ateista ka man, pwede mo rin isulat dyan. At isulat niyo rin po ang iyong kompletong address. Yan po ang halimbawa ng address, kompleto po. At ilagay niyo po kung ano iyong desisyon sa tatlong katanungan. Yan, question number 1, question number 2, at question number 3. At ipadala niyo po sa numero na naka-flash dyan sa screen. So yan po mga kaibigan, ipaalam niyo po sa amin kung ano ba ang inyong desisyon. Isend niyo lang po sa mga numero na yan. Muli, nandito po ang mga katanungan. Sahin ko po muli. O hindi, naintindihan mo ba na ang tatak ng Diyos ayon sa kanyang kautusan ay ang ikapitong araw, ang Sabat? Gusto mo bang iwasan ang pagsamba sa hayop, iwasan ang pagtanggap ng tanda at anumang paganong tradisyon? Yan po ang pangalawa. At pangatlong tanong, pinipili mo ba na ipangilin ay kapitong araw ang Sabat at sambahin ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa? I-text nyo po sa amin ang iyong desisyon upang matulungan po namin kayo. Mabigyan namin kayo ng advice kung paano nyo at saan ninyo maipapangilin ang Sabat. Pwede rin pong bisitahin ang aming website, www.amazingfactsphilippines.org.
At marami pa din po dyan iba't iba pang materials para sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron din po kaming online form at pwede po kayong doon mag-fill up ng inyong desisyon. Kaibigan, may pag-asa para sa iyo. Ang hayop, pangingilin sa linggo, kanyang tanda. May pag-asa para sa iyo, utos ng kadiliman ay ipapatupad niya. May pag-asa para sa iyo, basta huwag ka lang tatalima sa kanya dahil may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo. May pag-asa para sa iyo. Para sa Diyos ang Sabat espesyal na marka. May pag-asa para sa iyo, pagmamahal sa Diyos nito'y pinapakita. May pag-asa para sa iyo, tatak ng Diyos. Tanggapin mo aking apila. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, kaibigan. Sa ating susunod na episode, ating pag-aaralan, Revelations Woman on the Moon, kikilalanin natin itong babae na nakatayo sa ibabaw ng buwan, nararamtan ng liwanag ng araw. Marami pa po tayong pag-aaralan, pero dito lang muna tayo. Ngayon, manalangin po tayo bago tayo magtapos. Iyuko natin ating mga ulo. Ama namin na sa langit, maraming salamat sa katotohanan niyong pinaalam sa amin. Aming natuklasan ngayon na ang iyo palang tatak ay walang iba kundi ang Sabat. Maraming salamat, Ama. Ito ay napakagandang katotohanan. Ngayon alam na namin kung anong iyong tatak. Nais namin na tanggapin ang iyong tatak. Tulungan niyo po kami, Ama, upang iwasan namin na matanggap. Huwag namin matanggap ang tanda ng hayop. Tulungan niyo po kami upang sundin lamang namin ang iyong kautusan at wala nang iba. Tulungan niyo po kami upang aming maipakita ang aming pag-ibig sa inyo. Patuloy niyo po kaming gabayan sa marami niyo pang katotohanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo kami ng malulusog na pangangatawan. Lahat ng ito ay aming pong hinihiling sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kaibigan, maraming salamat. Muli, kita-kita tayo sa susunod na episode dito lang sa Mysteries of Prophecy.